Ikaw ba ay solo traveler at gusto mag-hire ng travel buddy or tour guide? Stay until the end. Dahil nga nauuso na ngayon ang solo traveling, marami na rin ang mga naimpluwensyahan sa ganitong pag-vacation. Kaya naman, samahan nyo ako kung ano-ano ang paghahanda ang ginagawa ko tuwing meron akong tour guiding. Bago yan, isa nga pala akong regional accredited tour guide. Madalas ay hinahire ako ng mga travel agencies, solo travelers, couples at minsan ay family or group. Tulad nitong guest ko from Hong Kong, female solo traveler, 27 years old. Gusto niya raw ay chill lang kaya lahat ng nirecommend ko sa kanya ay hindi rin nasunod. End up ay nag-beach island hopping na lang kami. For the experience ay dinadala ko rin sila sa palengke. Ang client mismo ang pinapapili ko kung anong pagkain ang gusto niya. Wala kasing restaurant sa Subic Matnog. At diretso kami sa tourism office para mag-register at kumuha ng bangka para sa island hopping. Bali pala, 2 days yung book sa akin ni Madam. Supposed to be ay 3 araw kaya lang babalik na siya ng Hong Kong kaya naging 2 araw na lang. Papunta kami sa Subic Matnog, Sorsogon, isa sa kilalang White Sand Beach dito sa Bicol. Kami lang 2 sa bangka at yung boatman dahil naka VIP tour siya sa akin. Iba talaga kapag may pera, kahit peace of mind mabibili mo. Kaya napaka-ideal nitong service na ino-offer ko, lalo na kung isa kang introvert. This is not the first time that I handled solo guests. And my main goal for this is I will be someone who treats you like a friend on a vacation, takes good pictures and IG-worthy reels. Someone who can cook for you while you enjoy your stay and no pressure from getting late for the group or oversleeping during the tour. At hindi ko rin minamadali ang guest ko. And most of the time, I curated ang itinerary. Nandito na kami sa Huwag Lagon Sanctuary. Nagrentin kami ng floating bamboo para makatawid doon sa gitna. Binilhan ko rin si Madam ng pangkain niya sa isda. Dapat ay makuhanan ko siya ng magandang picture while sharing information and to give her a warning na bawal dito magsuot ng sunscreen. Matapos nito ay nag-snorkeling din si Madam at nagpakain uli ng mga isda. Pagkaswerte-swerte nga ni Madam dahil uminit daw ang panahon. Halos yung mga nakaraang araw ay sunod-sunod ang bagyo dito sa Bicol. Tumagal din kami dito ng 30 minutes at pumunta na sa susunod na activity. Dapat ay yung cave, kaya lang malakas ang alon kaya dumiretso na kami sa Subic Matnog at doon na magpapaumaga. At eto na nga ang bumungad sa amin, ang napakalinaw at maganda ang panahon. Pinaka the best ay kami lang din ang guest doon. May advantage din kapag low season kayo nagbo-book Carabas para mo na lang ni-rent ang buong island. Pagdating nga namin ay chinek ko muna yung matutulugan namin. Alam nyo Carabas, napakaswerte ko rin talaga sa mga client ko kasi hindi talaga ako tinuturing na ibang tao. May time sa day book me a room tulad ni Madam, kumuha siya ng room for us. Habang nag-i-enjoy ang guest ko, ay ako naman piniprepare ko yung mga lulutuin ko. Dala ko nga pala ang lahat ng gamit na to, kasama na rin sa service. Pero except lang talaga sa food, syempre ikaw ang mamimili. May chocolate pa nga binigay si Madam, thank you po, at hindi makukumpleto ang island hopping kung walang budol fight. Nakisuyo pa nga ako para kumuha nitong dahon ng saging dahil gusto talaga ni Madam ay aesthetic daw para sa kanyang IG. At syempre samahan ko na rin ang buko. After kumain ay nagpahinga na si Madam at eto na rin yung free time ko Carabas at ganun din sa gabi ako nagluto hanggang breakfast. Kinaumagahan ay umuwi na kami at hinatid ko si Madam sa bus terminal. Bali pala ay pagpunta ng Matnog, nag-rent kami ng car at pagpa-uwi ay nag-commute na lang. At doon na lamang Carabas natapos ang trabaho ko. If you are planning to go to Bicol, do you mind getting a travel buddy or a tour guide? Thanks for watching!